In July 28, 2024 nga nagulat ang lahat ng mag-post sa Facebook itong page na may pangalang Ichiro Oda. Base nga sa post ng page na to sa padating daw na Elbaf arc makikita daw natin ang Gear 6 ni Luffy. At dahil likas nga sa mga tao ang hindi nagfa-fact check at dahil na rin sa 1.6 million ang naka-follow sa page na to, maraming ang naniwala sa post na to. Kaya naman nag-cost nga ito ng confusion at pagtatalo mula sa iba't ibang fans. So bago nga burahin ng mismong page yung post na to, nagkaroon ito ng almost 100,000 reacts, almost 5,000 comments, at 20,000 plus na shares. Bali isa nga lang ito sa mga fake news na lumalaganap sa buong One Piece community. Kaya naman sa video nga na to, ito yung pag-uusapan natin. Ano-ano pa ba ang mga fake news na lumalabas na related sa One Piece? At ifa-fact check nga natin ang mga ito. So para umpisahan nga itong topic natin, unahin na nating pag-usapan itong nangyari in July 26, 2024. Sa date nga na to, may isang Twitter account na nag-post patungkol sa updated Vivery card daw ni Mihawk. In-state nga niya yung mga obvious para magmuka itong kapani-paniwala. Pero later on nga sa post niyang to, dito mo na marirealize na isa itong fake news. Since as stated nga, meron daw fourth haki si Mihawk. Plus mas malakas pa daw ito kesa sa mga emperors. Bali itong post nga na to umabot ng 1 million views sa Twitter. At marami ring naniwala dito. Sa tingin nyo bakit? Dahil during nga sa post na to, dito rin in-announce yung patungkol sa paglalabas ng Vivery card booster pack. In-announce nga na i-release daw ito in September 4. At isa nga itong si Mihawk sa mga karakter na mafe-feature sa Vivery card release na to. Meaning dito pa lang madidebunk na natin itong post na to. Since ang official release nga September 4 pa. So ano ba itong Vivery card booster pack? In September 2018 nga nag-umpisang mag-release itong si Shueisha ng set ng Vivery card. Naglalaman nga ito ng canon information ng mga karakter. Kumbaga para siyang visual dictionary ng mga characters, pero in card form. So may tatlong ang klase ng mga card sa Vivery card. Una yung character card, which is yung personal information ng characters. Ikalawa yung extra characters card. Ito naman yung information ng mga side characters na napapansin natin sa kwento. At ang ikatlo itong skills card. From the word itself, skills. Meaning dito naman natin makikita yung information ng bawat skills ng iba't ibang karakter. So exciting nga ring malaman yung nilalaman ng Vivery card ng bawat characters. Dahil minsan dito nare-reveal kung Conqueror Saki ba ang isang karakter o hindi. Gaya na lang kay former Fleet Admiral Sengoku na mismong sa Vivery card na reveal na isa pala siyang Conqueror Saki user. Anyway, ang sunod na fake news naman na gumawa ng ingay sa buong One Piece community itong kakalabas lang ngayong araw, August 15, 2024. May isang Twitter account nga na nag-post patungkol daw sa mensahe mismo ni Oda para sa patapos na Egghead Island arc. So yung account nga na nag-post neto may pangalang Pew. Bali kung hindi mo nga i-check yung mismong account na to maniniwala ka talaga sa post na to. Since itong original na Pew nga sa Twitter ang nagpo-post patungkol sa mga spoilers. So paano ba natin malalaman na fake news itong pinost niya na to regarding sa mensahe daw kuno ni Oda para sa pagtatapos ng Egghead Island arc? Kung titignan nyo ngang mabuti itong inedit na message ng nag-post nakalagay dito yung mga accomplishments ni Sanji sa arc na to na makikita nating wala kay Zoro. Meaning basically na itong nag-post na to isang Sanji fan at inaasar lang yung mga Zoro fans. Plus kung titignan nyo nga itong statement na to sobrang labo nga na magbitaw ng ganitong klaseng message si Oda, diba? Bale as of now nga meron na tong 300,000 views and counting. Ang sunod na fake news naman na pag-uusapan natin yung ilan sa pinakaluma at pinakasikat na mga fake news na until now pinaniniwalaan pa rin ng mga tao. Ang una na nga dyan itong patungkol sa tattoo ni Ace. Maraming ang fans ang nag-speculate sa kung ano ang meaning ng tattoo na to ni Ace. At nag-come up nga sila na ang ibig sabihin daw neto A for Ace, S for Sabo, C for Crybaby, which is si Luffy, at yung E daw for Edward Newgate or si Whitebeard. Bale for the record lang hindi nga ito kinukumpirma
ginawa ni Oda. At malabo ngang ito yung meaning ng tato ni Ace. Pero yung S nga ay admit na tama ito. Since sa nilabas nga na One Piece Green Secret Piece or yung 4th data book para sa mga characters ng One Piece na ni-release in November 4, 2010, kinumpirma nga dito na yung meaning talaga ng cross-out na S para kay Sabo. Itong C and E naman na kiniklaim ng mga fans na may meaning daw na Crybaby at Edward Newgate wala nga sa databook na to. Kung i-analyze nga natin malabo ngang ito yung magiging meaning ng mga letters na to. Dahil sa E pa nga lang malalaman na natin na fake news ito. Since recently nga sa nangyaring Wano arc ni-reveal na napadpad pala dito si Ace nung time na naglalayag siya kasama yung grupo niyang Spade Pirates. At during nga sa time na to may tattoo na siya. So itong event nga na to bago pa siya sumali sa Whitebeard Pirates. Meaning malabo talaga na yung letter E sa tattoo niya Edward Newgate ang ibig sabihin. Kaya naman we assume na itong tattoo niya literal lang na pangalan niya at wala tong ibang ibig sabihin. Nilagyan niya lang ito ng letter S para sa namatay niyang kaibigan na si Sabo. Ang sumunod na fake news naman na sikat na until now marami pa ring naniniwala yung patungkol sa nanay ni Luffy. Maraming ang One Piece page ang nagpo-post patungkol sa ni-reveal na daw ni Oda sa mga early chapters ng One Piece yung totoong nanay ni Luffy. Bali itong information nga na to nakuha ng mga fans in SBS Volume 44. Since may isang fan nga sa time na to na nagtanong kay Oda patungkol sa parents ni Luffy, which ang reply nga ni Oda sa time na to sa next volume daw ipapakilala niya na sa atin yung parents ni Luffy. So nangyari nga ito at nakilala natin itong lolo at tatay ni Luffy na sila Garp at Dragon. Wala ngang specific na translation na magpapatunay na yung isa sa tinutukoy ni Oda na i-reveal niya nanay ni Luffy. Kaya naman itong kumakalat nga na na-reveal na daw ni Oda yung nanay ni Luffy during sa mga early chapters ng One Piece fake news. Anyway, ilan nga lang yung mga tinalakay natin sa mga fake news na lumalaganap sa buong One Piece community. Kaya naman I suggest na kung merong big announcement at parang hindi ka panipaniwala yung mga revelations, doble ingat kayo at i-research nyo munang mabuti para maiwasan rin natin na kumalat palalo ang mga fake news. Dahil isa lang ang matutuwa kung maniniwala kayo kaagad. At ito nga yung world government. De joke lang. Bale ayan na nga yung maikling topic natin patungkol sa mga fake news na lumalabas sa mundo ng One Piece. Kung natripan nyo nga itong topic natin, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang. Peace!